Magandang araw mga kahagod! Ngayong araw ay gagawa na naman ako ng panibagong pagtataniman. Gagamit nga pala ako dyan ng mabisang pampataba ng lupa. At kung gusto nyong malaman kung ano yung gagamitin kong pataba sa lupa, ay tara, samahan niyo ulit ako ngayong araw. Habang abala pa nga ang mga bata dyan, ay nagsala nga muna ako ng sinaing. Pagkatapos ay inasikaso ko nga itong mga gagawin ko. Nagputol pala ako ng mga plastic bottle dyan na pagtataniman ko pa ng mga pechay. Yung iba palang plastic bottle ko dyan ay napulot ko lang sa baybaying dagat. Marami kasi doon minsan pakalat-kalat. Sabi ko rin sa mga bata na kapag may nakita sila mga plastic bottle ay dalhin nila dito sa bahay. Pagkatapos kong putol-putulin ay binutasan ko naman gamit ang bakal na pinainit. Kumukulo na nga rin yung sinaing ko dyan, pero sakto lang naman yung nilagay kong uling dyan para mainin yung kanin. Madalas pala ganyan yung ginagawa ko kapag nagsasaing ako. Meron din akong ginagawang ibang bagay. Nakasanayan ko na nga rin yung ganyang routine. Habang nagluluto ako ay meron pang mga binubuting-ting. Pagkatapos ko nga magbutas dyan ay isinabit ko rin kaagad sa kahoy na nilagyan ko na ng mga pako. Sunod naman ay kinuha ko na yung gagamitin kong pataba sa lupa. Ito nga po pala yung puno ng saging na natumba pa nung bagyo. Ito na nga yung gagawin kong pataba sa lupa, kaya pinagtataga-taga ko na at hiniwa-hiwa ko ng maliliit. Siya na yung ilalagay ko dyan sa pinakailalim na paglalagyan ko ng lupa. Para nga habang lumalaki yung tanim kong petsa dyan ay paunti-unti na rin siyang nabubulok at nagiging fertilizer. Subok ko na nga po yung ganitong pamamaraan sa aking mga tanim. Yung ganitong pamamaraan nga ay nakuha ko lang din sa kakapanood ko sa agriculture farming. Kung wala ka nga pong compost na lupa itong gawin, o di kaya naman ay mga kitchen waste. Eto na at ready na nga siyang lagyan ng lupa.